Today, I want to share the Word of God na mababasa po natin sa Biblia about religion, mga kapatid. Gusto ko nang matagal ko na to gusto i-share ang word na religion kasi marami po ang nagtatanong sa akin, mga kapatid, what is your religion? So ang sagot ko naman, mga kapatid, I'm born again Bible believers in Christ Jesus. So ngayon, mga kapatid, gusto ko pong ibahagi ang word, ang salita na religion. Ito tinatawag sa Tagalog, mga kapatid, yung tinatawag na ang pagka-religyoso, mga kapatid. So, what does the Bible say about religion, mga kapatid? Sabi po dito, kung titingnan po natin at babasahin po natin ang Cambridge Dictionary, mga kapatid, religion according to the Cambridge Dictionary is the belief in a worship of gods or gods or any such system of belief and worship. Sabi po dito, mga kapatid, the Bible refers to religion in several places. Recalling his time as Pharisee, Apostle Paul relate how he belonged to the strictest sect of our religion. Ayan, according po sa Acts chapter 26 verse 5, mga kapatid. So, in the Bible, mga kapatid, ang Biblia po ay nagtuturo po sa atin ng katotohanan about religion. Sabi po dito, mga kapatid, God defines true religion this way. Ang sabi, religion that God our Father accept as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. So mababasa po natin yan sa Book of James chapter 1 verse 27. Yan po ang ating isinishare ngayon. What is religion? Amen. Or what does the Bible say about religion? Ang sagot po, mga kapatid, ito po in the book of James chapter 1 verse 27. Basahin po natin sa Tagalog. Meron pa akong Tagalog dito, mga kapatid. Santiago Kapitulo 1 verse number 27. Ang sabi po dito, mga kapatid, ganito ang pagka-relihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So ano po ang tinuturo? Ano po ang sinasabi? Sabi po ng salita ng Diyos, ganito ang pagka-relihiyoso na minarapat-dapat, marapat-dapat, sabi po ng salita ng Diyos, at kinalugdan ng ating Diyos Ama. So ito po, tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. In other words, mga kapatid, the system of worshiping God is not a matter of observing rites and rituals. Rather than it involves practical help for those in need and living a pure life. Separated, my words na separated from the sin of the world. Ito po yung sinasabi dito, mga kapatid. Kukunin ko po ang word na sinasabi po dito na ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So ito po ibig sabihin, mga kapatid. Amen.
So ito po yung sagot, mga kapatid. Ito po ang tamang religion na sinasabi po at itinuturo po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alam naman natin, sa tibuok kalibutan, daghan kay mga relihiyon karon, di ba? Nagpinisayaan ako. In the whole world, mga kapatid, mahirap mag-English, mga kapatid. In the whole world, so many religion. Ang iba, nalilito na yung mga tao kung saan sila pupunta, kung anong relihiyon ang sasaniba nila, mga kapatid. Amen? Pero ito lang po, mga kapatid, ito po ang tinuturo ko po ngayon. Ito po ang pinaka-the best na yakapin natin, mga kapatid, at ipamuhay natin kung tayo po ay mga Kristiyano, mga kapatid. So balik po tayo sa ating pag-aaral. What does the Bible say about religion? So ang sagot po dito po sa James chapter 1 verse 27. Mga kapatid, ulitin ko po, God defined true religion this way: religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Ayan, mga kapatid. So, praise God po. Maraming salamat po. Kung ako po yung tatanungin, meron pa po pasahe sa Biblia, mga kapatid, na mababasa natin. Another type of religion is comprised of that which depend on human tradition and elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. So meron pong mga religion ngayon, mga kapatid. No, I am not judging, but ako po nagtuturo, mga kapatid. Meron pong mga religion karon na nagdepende sila sa human tradition. Amen. Elemental spiritual forces of this world rather than Christ. So taliwas po ang kanilang pagtuturo o ang kanilang religion, mga kapatid. So ating ang mababasa, mga kapatid, basahin po natin sa Colossians chapter 2 verse 8, mga kapatid. Amen. Sabi po dito, this type of religion is based on false gods and worldly philosophy. Throughout history, various religions have venerated idols and glorified the Creator over the Creator. Amen. So kakaiba po ito. Hindi po ito ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid. Basahin po natin ang Colossians chapter 2 verse 8. Mga kapatid, ito po isang klase na religion na masasabi po natin na taliwas sa turo ng Biblia, mga kapatid. Okay? Colossians chapter 2 verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan na walang kabuluhang at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutang ito. So marami po makikita natin dito, mga kapatid, sa tibuok kalibutan na mga katuruan nito. Kung hindi natin alam, talagang malilito tayo, mga kapatid, kung saan tayo pupunta, mga kapatid. Jesus said, know the truth, and the truth shall set you free, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, napaka-importante na meron po tayong knowledge, wisdom, and understanding, especially biblical ways, mga kapatid. Kung ano ba talaga ang sinasabi o tinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid. So ito po yung pangalawang klase na religion, mga kapatid, na taliwas sa tinuturo ng salita po ng Diyos. Oo, depende. Nakadepend po sila sa kanilang human tradition, mga sabi-sabi ba ng mga matatanda na hindi naman totoo, mga kapatid. Amen. So mas piliin natin na paniwalaan itong salita ng Diyos. Amen. Amen. Kasi nakikita natin, nababasa natin at pinapaniwalaan natin, mga kapatid. Amen. Oo. So hindi sa mga
hindi nakadepende sa human tradisyon o mga unsa pa man na diha nga mga sabi-sabi ng mga matatanda. So hindi ko naman sinasabi na masama yung mga sabi-sabi ng matatanda, mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi na ganun, mga kapatid. Amen. So pangatlo, mga kapatid, another type of religion relies on tradition, ceremony, and role keeping to carry favor with God. The scribes and the Pharisees in the Bible are example of this form of religion. Jesus said, they are like to walk around the flowing robes and love to be greeted with respect in the marketplace and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquet. They devour widow houses and for show makes lengthy prayers. So ito na po yung sinasabi natin kanina, mga kapatid, yung nasa in the book of James chapter 1 verse 27. Yan po ang totoong religious. That is the religion, mga kapatid. Amen. James chapter 1 verse 27. Basahin niyo po yan. Yan po ang sagot, mga kapatid. Yan po ang tunay na religious. Our religion cannot save us, but religion will bring people unto the Lord Jesus Christ. Yan po ang mag-guide sa atin, magdadala sa atin para makalapit tayo sa Panginoon. Pero hindi po yan makaligtas sa atin, mga kapatid. No? Ang makaligtas sa atin ay walang iba, ang pangalang Jesucristo. Mga kapatid, makaliligtas sa atin. Hindi po religion, mga kapatid. Ang relihiyon nakakatulong po, tumutulong po sa atin para po tayo makalapit sa Panginoon. Para po tayo makalapit sa Panginoon, para po tayo mag-guide sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero hindi po ibig sabihin na makapagliligtas po yan, kapatid. Ang makapagliligtas sa atin, walang iba, si Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. Yan po ang sabi ni Jesus, mga kapatid. Okay, mga kapatid. So, wala po akong itinataas na relihiyon na, mga kapatid. Only Jesus, si Jesus po ang ating itinataas. Ang salita po ng Diyos ang ating itinataas, mga kapatid, no, para po sa atin. At kailangan po natin ito, mga kapatid, para malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, mga kapatid. Amen. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal at tiwala sa ating channel, CDE Ministry, mga kapatid. God bless.